Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. I-share ko ito sa inyong mga balita ngayon na makakapagpaganda sa ating buhay bilang mga mamamayang Filipino. Kasi punong-puno tayo ng mga masasamang mga controversies, mga masasamang balita. Kaya gusto ko naman mabalance po yung ating vlogging, hindi yung punong-puno ng mga negativities. Kailangan may mga balita tayo pag-usapan, topics na magbibigay sa inyo ng inspirasyon at pag-asa sa buhay. Yun naman yung ating gusto dito sa ating bansa, di ba? So, gusto kong i-share ito sa inyo. Tamang-tama ito mga kababayan dito sa Life with Dan TM. Yan o, good news para sa mga taga-NCR. NCR minimum wage increased by 50 pesos starting July 18, sabi po ng DOLE, para naman makatulong sa ating mga manggagawa. So sabi ng DOLE, ito yung pinakang malaking salary hike granted by the NCR, Regional Tripartite Wages and Productivity Board. So ayon po mga kababayan kay Labor Secretary Benny Laguesma, the new wage rates approved through Wage Order number 26 will raise the daily minimum wage to 695 for the non-agricultural sector and 658 for agriculture, retail and service establishments with 15 or fewer workers in manufacturing firms employing fewer than 10 workers. So yung epekto nito will be on July 18, 2025. Exactly one day after the anniversary of the previous wage hike in Metro Manila. So lumalabas itong increase, mga kababayan, equivalent siya to an additional 1,100 pesos per month for workers on a 5-day work week and 1,300 pesos per month for those working 6 days a week. So, malaking bagay na po ito, mga kababayan, para naman may additional na panggastos. Hindi naman kasi po pwede masyadong mataas yung sweldo. Kasi pag tumaas yung sweldo, baka naman bumagsak yung mga negosyo, mawalan na tuloy ng trabaho yung mga workers, di ba? So medyo kulang pa sa inyo. Dumiskarte na lang po kayo, mag-online selling po tayo. Dapat madiskarte po sa buhay. Tulad nung na-feature natin kanina dito sa ating podcast, yung isang teacher po, after ng kanyang duty, nagtitinda-tinda ng mga gold jewelries. Mas malaki pa yung kinikita niya, mga kababayan, kaysa sa sweldo niya. Importante ang diskarte at ginamit niya itong technology, itong social media, new technology. Ganun lang po. Dapat mag-isip tayo kung paano kumita. Pag yung reklamo ng reklamo, sabi ko sa inyo, gusto ninyong umasinso sa buhay, tigilan ninyo yung reklamo. Gumawa kayo ng paraan, mag-isip kayo ng mga mapagkakakitaan, basta hindi maka-apekto doon sa dati ninyong trabaho. Pero kung halimbawa, yung mga sidelines ninyo, mga online selling na ginagawa ninyo would be enough to support your families, nasa pagdesisyon na lang po ninyo yan. Pero kung nasa gobyerno ka, halimbawa, sayang naman yung trabaho, nasa babudget yan, mga kababayan, ng oras, time management. Di ba po? O ito, may magandang balita din. Report ito mga kababayan ng News 5, 1,000 na pesos kada estudyante, inihain ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Liviste ang panukalang National Student Allowance Program. Pakinggan natin yung report ng News 5, mga kababayan. Allowance ng 1,000 pesos per month per student sa buong bansa. Ang estimate po ay mahigit 27 million ang mga estudyante sa Pilipinas ngayong bagong school year. Kaya pwede po natin i-multiply 27 million times 1,000 times 10 months in a school year. At ang masasabi ko po ay ito. Ang edukasyon ay isang bagay na halos lahat naman po tayo dito sa Kongreso ay naniniwala dapat suportahan pa ng ating pamahalaan. At ang
minsan nagiging hadlang para sa mas malaking budgetary allocation para sa edukasyon ang delivery ng budget or suporta sa mga eskwelahan. Kaya naisip ko natin ang isang mabilis na aksyon ang pagbibigay ng educational assistance through a cash transfer para sa lahat ng mga mag-aaral basta sila po ay uma-attend ng kanilang mga klase. At ito po ay sasagot para sa kanilang mga pangangailangan para sa pagkain, transportasyon, teknolohiya at school supplies. May flexibility po ang mga mag-aaral kung saan nila gagamitin ang allowance na ito kung ito po ay ibibigay ng ating pamahalaan bilang isang cash allowance. At ang main point sa tingin ko po ay kung ito po ay kayang pondohan ng ating pamahalaan. Ang masasabi ko po ay hindi po ito dapat manggagaling sa budget na gagamitin po natin para sa ibang mga prioridad ng ating gobyerno. Ito po ay dapat magiging on top of the existing planned programs and budgets of our government. Pero kung ang isang programa ay magbibigay naman ng direktang tulong na walang sayang dahil direkta po ito sa ating mga mag-aaral, ito po ay dapat lang suportahan kahit na mangutang pa ang ating bansa para palakihin pa ang suporta para sa edukasyon dahil ang mga estudyante ngayon ang Do you like coffee? ng quiz sa mga darating na mga taon. Private and public students. Dahil kindergarten, elementary, junior high school, senior high school at college. Dahil naniniwala po tayo kung mamimili po tayo, magkakaroon pa ng mga perverse incentives. Kung tayo po ay magbibigay na lang ng isang universal na tulong para sa lahat ng mga mag-aaral, wala pong discrimination. At ito naman po ay pupondohan ng ating gobyerno kaya ang mga estudyante ay direktang makikinabang at wala pong hindi makikinabang sa programang ito. Di ba? Maganda mga kababayan yung mga napipili. So, importante talaga. May mga bagong nakakaupo. Fresh minds in Congress. Napakabata pa. Anak yun yata ni Loren. O tama, anak ni Loren Ligarda Leviste. Napakabata pang congressman. O ito naman si Erwin Tolfo kanina nagpa-press con. Tapos nag-file siya ng mga top priority measures niya. Tampo. Yan o. Number 1, review of the rice tariffication law. Pangalawa, Barangay Official Salary Standardization Law. Pangatlo, National Land Use Act. Pangapat, ACUC's Professional Review Center Act of 2025. Tapos, Medical Parole Act, Health Courses Expansion Act, Simplified Aid Access Act, Anti-Conflict of Interest in Public Utilities Act, Review of Expanded Solo Parents Act, tapos Anti-Road Rage Act. So maganda, mga kababayan, sabak agad sa trabaho. So ito pa, mga kababayan, malaking tulong din ito para sa ating mga mamamayan. Bawat pamilya, bill seeking to strengthen the National Food Authority regulatory powers filed before the House para mapanatili mga kababayan itong mababang presyo ng bigas. So ang sabi dito, sa press con kanina ni House spokesperson Princess Abante, today is the start of the House members to file their proposed bills that seek to answer the problems of society. So ngayon our House Bill number 1 was filed by House Speaker Martin Romualdez, Tingog Party List Representative Andrew Julian Romualdez, and Tingog Party List Representative Jude Asidre for the Rice Act o the Rice Industry and Consumer Empowerment Act. Pakay nito na palakasin ang regulatory powers ng National Food Authority to support the rice industry and ensure consumer protection through adequate supply and stable price of rice. This will amend Republic Act number 8178 or otherwise known as the Agricultural Tariffication Act. Ito yung press con kanina ni Attorney Princess Abante. While so many things are happening around the country today is also the start
for our members of the House of Representatives to file their proposed bill para sa mga kailangang saguting problema ng lipunan. So, today, our House Bill number 1 was filed by our Representative Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Andrew Julian Romualdez, and Jude Asidro. Asidre, for the RICE Act, Rice Industry and Consumer Empowerment Act. Alam naman natin, rice is life. Hindi kumpleto ang hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino kung walang kanin. At itong bill na ito ay naglalayon masiguro na merong kanin sa bawat hapagkainan ng bayang Pilipino. Kasabay din dito yung pagpoprotekta sa ating mga magsasaka to ensure na merong enough at papalakasin ang NFA para magkaroon ng proteksyon ang ating mga magsasaka at magkaroon din ng proteksyon ang presyo ng bigas sa ating market. At siguraduhin na may kakampi ang mga magsasaka at kakampi din ang bawat Pilipino. For the rest of our bills, I think mamaya makikita natin yung iba pang mga una nang nakapag-file. But for now, I will entertain your questions. Bill number 1. Sa tingin niyo po, dahil ito nga ay tututukan mismo ni Speaker Romualdez, gaano kabilis kaya ito maaaprubahan at kailan kaya ito para maramdaman agad ng ating mga kababayan? Well, we are looking forward na katulad nung 19th Congress kung saan nakita natin kung gaano naging productive ang 19th Congress sa paglalabas at pagpapasa batas, siguro ngayong 20th Congress sa patuloy na pagkakaisa membro nito ay makakita natin yung mas mabilis na pag-usad ng galaw ng mga bills, lalong-lalo na para sa mga ganitong klaseng legislations na sumasagot sa mga basic needs ng mga Pilipino. Hindi ko masasabi ang timetable. Of course, magkakaroon pa lang ng organization ngayong July, no? Pero alam ko na tingin ko naman walang kokontra na magkaroon ng affordable na kanin para sa ating mamamayan. Lalong-lalo na, ito din ay pagsulong sa polisiya ng ating Pangulo, Presidente Bongbong Marcos, na magkaroon ng murang pagkain, yung food security para sa ating mamamayan. Kanina nga, kausap ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga farmers doon sa Nueva Ecija. Nagbigay ng award sa mga outstanding farmers. Talagang gusto niya, mga kababayan, na maayos yung sektor ng agrikultura. Gumanda ang buhay ng ating mga mamamayang Filipino, lalo na yung ating mga farmers. Kung wala sila mga kababayan, wala tayong kakainin. Kaya dapat pinapahalagahan yung ating mga farmers. Kaya po, ito po yung ating Pangulo. Gusto niyang palakasin ang local rice production. So sabi dito, nasa 6,000 na mga magsasaka ng palay ang nagbenepisyo sa Rice Processing System 2 na ininspeksyon at binuksan ng Pangulong Marcos sa Nueva Ecija upang mapataas ang supply ng quality ng bigas sa rehiyon. Bahagi ito ng patuloy na pagsulong ng sapat at abot-kayang pagkain. Ibinahagi rin ni PBBM sa 17 Farmers Cooperative at Association ang kagamitang pansakahan gaya ng rice combine harvesters, traktora at handy cultivator. Yan po yung ating Pangulo. Ito yung napaka-modernong milling facility. Yan Tapos namigay pa ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng 16 mobile soil laboratory units para sa bawat rehiyon sa Pilipinas sa isang seremonya sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija. Ayan po siya, tingnan ninyo. Napakaganda. Mobile
mobile soil laboratory. O, di ba? Yan. Ang purpose niyan mga kababayan, para pag-aralan yung kondisyon ng lupa. So, kailangan ma-examine yung taba ng lupa kung pwede pa. Kung ano yung mga pananim, anong kailangan, na uri ng mga pataba, anong kondisyon, katigang na po yung lupa, tanim ka ng tanim, hindi man lumalaki yung mga pananim. Yan ang purpose ng soil laboratory. First time yan na mangyari sa ating history dito sa ating bansa. Other than yung tatay niya, ito ngayon, yung ating Pangulong Bongbong, yun ang nakaisip na magkaroon tayo, bawat riyon, ng mobile soil laboratory. Ito pa yung sabi na kanina ng ating Pangulo. Kahit anong presyo niya, ang pagbenta natin ng bigas, sa palengke, hindi magbabago ang buying price ng palay ng National Food Authority. Hindi namin ibababa ang buying price. Yan ang pagsisiguro ng ating Pangulo. Ito yung tungkol sa distribution ng soil laboratory para mapahusay ang kalidad ng lupa. Yan ang target ng Marcos administration. Sabi ng ating Pangulo, darating din tayo sa araw na hindi na tayo masyadong umaasa sa importasyon. Kaya yan ang habol natin. Yun ang magiging sign of success natin. Iikot daw ang Department of Agriculture upang alamin ang mga pangangailangang ayuda ng mga magsasaka pati na sa mga pesticides para ma-maximize at dumami ang ating produksyon. So sabi ng ating Pangulo, mayroon nang nasimulang permanent soil laboratory sa Surigao at ganito rin ang gagawin sa iba pang rehiyon. Kaya nagpasalamat yung ating Pangulo sa ating mga magsasaka na patuloy na pagtaguyod at sakripisyo para sa pagkain ng bansa. Kayo ang pag-asa. Kayo ang pag-asa ng agrikultura ng Pilipinas. Kaya maraming salamat sa sakripisyo ninyo. Walang tigil sa pagtrabaho mga kababayan yung ating Pangulo para gumanda ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kailangang isupport natin ang mga magagandang programa ng ating gobyerno. Ikalat natin po ang mga magagandang balita na sinishare ko po dito para malabanan natin yung fake news, yung mga negativities, lahat batikos, banat dito, banat doon, wala man na itutulong para gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Yun ang masaklap mga kababayan. So balikan natin si Attorney Princess Abante. We are looking forward to working with the rest of the members of the House of Representatives in the 20th Congress, along with agencies, the appropriate agencies, to discuss ano yung mga kailangan pag-usapan para mas strengthen at mas mapaganda pa itong bill na ito. Okay. Ma'am, last na lang from my end, since today nga yung ang dami nang nag-file din ng bills sa sisimula ng 20th Congress, and nababanggit na ever since na yung isa sa mga tinuturing na most important piece of legislation yung panukalang pambansang pondo. May statement lang po si Speaker recently about some open BICAM proposal. Can you just please elaborate? Yes, definitely. Speaker Martin Romualdez welcomes yung open BICAM na maging transparent sa lahat yung proseso ng pagbalangkas ng ating pagsasaayos at pagka-aproba ng budget ng ating bansa. Kahit naman mga previous congresses, naging layunin na rin ng House of Representatives, especially under the leadership of Speaker Martin Romualdez, yung mga taon na binabalangkas yung budget na maging transparent. Kaya nga open sa lahat ang pagpapanood ng mga committee hearings. Lalong-lalo na ngayon, we are looking forward na magkaroon ng enough na suporta para mabuksan ang BICAM, para lahat ay makikita yung buong proseso. So yun ang mga magagandang balita mga kababayan. At ito pa pala idagdag ko. Yan Philippines still
ASEAN's fastest growing economy. Yan ang report ng Philippine Star. Sabi po ni Aris Dacanay, ASEAN economist at HSBC, inaasahan na ang Pilipinas ay magpo-post ng fastest economic growth sa Southeast Asia ngayong taon 2025 at 5.4%, outpacing its regional peers despite a downgrade from an earlier 5.9% projection. Ang bansang Vietnam, which is often seen as a regional growth leader, is forecast to expand by slower 5.2% next year, followed by Indonesia 4.5 lang percent, Malaysia 4.2%, Singapore 1.7% at saka Thailand 1.7%. Pero itong 5.4% Philippine growth is projected to slow down from 5.7% expansion na nai-record noong 2024 as elevated tariffs and external headwinds weigh on economic activity, sabi po ni Dacanay. Sabi po niya, despite the external challenges, the Philippines remains resilient and projected 2026 growth at 5.8%. Down slightly from a previous forecast of 5.9%. Pero tayo pa rin ang pinakang mabilis, fastest growing economy sa buong ASEAN po. So nakita ninyo, maganda yung patakbo ng ating ekonomiya, ang patakbo ng ating bansa, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dapat i-recognize natin, ma-appreciate natin ang mga magagandang ginagawa ng ating gobyerno. Pag marunong tayong mag-appreciate ng mga magagandang nangyayari sa ating bansa at sa ating buhay, yun ang simula ng ating pag-unlad. Yan ang simula ng pag-unlad ng buhay mo mismo. Kasi nabago ang iyong pag-iisip, yung mindset mo. Lahat positivities dapat. Positivity ang laman ng isip mo. Hindi yung laging negatibo. Pag ganyan ng mindset po, sabi nga dito sa amin, paruro. Tama po? So yan ang gusto nating ituro. Positive mindset dito sa ating podcast Life with Dan TM. So, yun lang po mga kababayan yung ating mga balita na gusto kong i-share sa inyo dito sa Life with Dan TM. Tandaan po natin, hindi po pa kayo ka-subscribe dito sa ating bagong channel, click subscribe niyo po. At lagi nating tatandaan, sa ating buhay po, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.